Magandang araw mga ka-recap! Sa video na ito, aalamin natin ang kwento ng isang dating CIA agent na muling napilitang sumabak sa isang mapanganib na misyon upang pigilan ang isang pandaigdigang banta. Ito ang buong kwento ng Ghost War, 2026. Sa Dubai, dalawang lihim na ahente ang palihim na pumapasok sa isang gusali. Ang kanilang handler na si Nigel ay binabantayan ang lahat sa pamamagitan ng mga kamera at nag-aalala ng matuklasan niyang ang kanyang kaaway na si Liam ay papasok sa garahe kasama ang isang grupo ng mga sundalo. Sinabihan ni Nigel ang mga ahente na umalis dahil mapanganib na ang sitwasyon, ngunit nagpatuloy pa rin sila hanggang sa matagpuan nila ang isang pinto na may espesyal na kandado. Madali nila itong nabuksan at pumasok sa isang opisina kung saan dinisable nila ang isa pang kandado upang ma-access ang server. Habang nagsisimulang mag-download ng data ang isa sa mga ahente, nakita naman ng isa pa ang mga sundalong biglang sumugod sa opisina at agad na nagpaputok. Nagkaroon ng putukan, ngunit hindi kinaya ng ahente ang napakaraming kalaban ng mag-isa at siya ay nasugatan. Kahit patuloy pa rin siyang lumalaban, hindi nagtagal ay napalibutan siya ng mga sundalo at nabaril hanggang sa mapabagsak. Bago pa matapos ang pag-download, binaril din ng mga sundalo ang isa pang ahente, at si Liam ay sarkastikong humingi ng paumanhin kay Nigel bago tuluyang pinutol ang lahat ng koneksyon. Sa New York, ang dating CIA analyst na si Jack ay namumuhay ng tahimik na buhay. Habang tumatakbo siya tuwing umaga, napansin niyang may sasakyang sumusunod sa kanya kaya mas binilisan niya ang pagtakbo papunta sa parke upang subukang takasan ito. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang sinundan ng sasakyan at hinaranggan pa ang kalsada. Dahil dito, pumasok si Jack sa isang restaurant at palihim na dumaan sa kusina upang makatakas sa likurang pinto. Ngunit naghihintay pa rin doon ang sasakyan para sa kanya. Sunod, pumasok si Jack sa isang bookstore. At nang lumabas siya sa kabilang pinto, hinaranggan naman siya ng dalawang sasakyan, kaya nahuli siya. Sumakay si Jack sa kotse at sinalubong ng dati niyang boss na si James, na ngayon ay deputy director na ng CIA. Sa parke, tiniyak ni James kay Jack na hindi siya naroon upang pilitin siyang bumalik sa trabaho. Kailangan lamang niya ng isang pabor. Nais niyang pumunta si Jack sa Dubai at kunin ang intel ni Nigel. Sa sandaling iyon, sumama sa kanila ang CIA agent na si Mike, na magsisilbing bodyguard ni Jack. Pagkatapos nito ay umalis si James, na hindi man lang binigyan si Jack ng pagkakataong tumanggi. Pagdating ng dalawa sa Dubai, ibinunyag ni Mike na hindi niya alam kung anong intel ang dapat kunin ni Jack. Tinanggap lamang niya ang trabahong ito dahil kailangan niya ng pera. Nawala sa kanya ang lahat matapos siyang mapasama sa gulo dahil kay Jack sa isang lumang misyon. Matapos magsuot ng earpiece si Jack, sumakay siya sa isang party boat at hinanap ang kanyang kontak. Biglang idinikit ni Nigel ang isang kutsilyo sa likod ni Jack dahil inakala niyang isa itong bitag, sapagkat si James ang dapat niyang makatagpo. Habang sinusubukan ni Jack na ipaliwanag na si James ang nagpadala sa kanya, nakita ni Mike ang misteryosong si Emma sa paligid at sinubukang balon si Jack, ngunit hinaranggan ng isang signal jammer ang kanilang komunikasyon. Napansin ni Nigel ang earpiece ni Jack nang maglabas ito ng matinis na ingay, kaya inakala niyang kalaban siya at agad na tumakbo palayo. Nang sundan siya ni Jack papunta sa itaas na bahagi ng barko, muli siyang tinutukan ni Nigel ng kutsilyo. Sinabi ni Jack na naroon siya upang tumulong, ngunit natawa si Nigel habang ipinapaliwanag na si James ang talagang nangangailangan ng tulong. Sa tulay ng barko, nakatitig si Emma sa bangka. Sinubukan siyang lapitan ni Mike, ngunit napansin siya ni Emma at agad na tumakbo hanggang sa makahanap siya ng lugar na maaari niyang talunan. Matagumpay siyang nakalundag at nakalapag sa barko. Sinabi ni Nigel kay Jack na natatakot si James at inilagay ang isang kahanang sigarilyo sa kanyang kamay. Sa mismong sandaling iyon, isang mersenaryo ang lumitaw sa likuran ni Nigel at mabilis na nilaslas ang kanyang leeg bago agad na naglaho. Habang bumabagsak na walang buhay si Nigel, lumitaw rin si Emma at itinutok ang kanyang baril kay Jack, na napilitang umakyat sa ibabaw ng rehas upang makatakas. Ang mersenaryo ay tumatakas gamit ang isang maliit na bangka, kaya tumalon si Jack papunta rito at agad siyang inatake ng lalaki. Matapos maiwasan ni Jack ang mga pag-atake, pinabilis ng mersenaryo ang pagpapatakbo ng bangka upang subukang maihagis siya sa dagat. Ngunit mabilis na nakabawi si Jack at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Habang nagnanakaw si Mike ng isang bangka upang habulin sila,
napansin ni Jack na malapit na silang bumangga sa isa pang sasakyang pandagat kaya sinubukan niyang abutin ang mga kontrol. Sinunggaban siya ng kalaban sa leeg at sinimulang sakalin, ngunit nagawa pa rin ni Jack na paikutan ang manibela at maiwasan ang banggaan sa huling sandali. Sa huli, bumangga ang bangka sa rehas ng pantalan, dahilan upang kapwa sila matamba. Sinamantala ni Jack ang pagkakataon upang sugurin ang kalaban at suntukin ito ng ilang beses bago niya ipinalupot ang kanyang kurbata sa leeg ng lalaki upang imbestigahan ito. Bigla na lamang namatay ang mersenaryo matapos tamaan ng bala sa ulo mula kay Liam, na nagtatago sa isang kalapit na gusali. Habang sa wakas ay narating ni Mike si Jack, dumating din si Emma at nahuli silang dalawa. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis sa tulay ng barko, ngunit pinilit ni Emma si Mike na ilayo sila gamit ang bangka. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si James ng isang misteryosong pakete na may file na pinangalan ng Starling. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Liam, na hindi dapat alam ang numero ng kanyang opisina. Gusto ni Liam ang ibinigay ni Nigel kay Jack at sinabi niyang kailangan itong mabawi ni James, kung hindi ay kailangang mamatay si Jack. Sa isang safe house, sinimulan ni Emma na pag-usapan ang nakaraan ni Jack at Mike upang ipakita kung gaano karami ang impormasyong hawak niya. Ipinaliwanag din niya na si Jack ang pangunahing sospek sa isang dobleng pagpatay. Pagkatapos ay naglabas siya ng larawan ni James at binanggit na minsan itong nakapatay ng isang asset bilang pagtatanggol sa sarili, na naging dahilan ng kanyang pagbaba ng ranggo. Alam na ni Jack ang kwentong iyon. Ngunit sinabi ni Emma na kasinungalingan iyon at mas madilim ang tunay na nangyari. Naglabas siya ng isa pang larawan na nagpapakita sa namatay na asset na walang anumang sugat. Lumalabas na namatay ito dahil sa pagpapahirap. Tumanggi si Jack na paniwala ang kayang magpahirap ni James ng kahit sino. Kaya nilinaw ni Emma na si James ang nagsanay sa mga taong gumawa nito. Pagkatapos ng 9/11s, sina James at Nigel ay napili upang bumuo ng isang interagency task force na tinawag na Starling. Wala silang sinusunod na mga patakaran dahil ang gobyerno noon ay kumikilos dahil sa matinding galit. Dahil dito, libu-libong tao ang kanilang napatay sa mga unang taon ng digmaan. Nang magsimulang magreklamo at kumilos ang ibang mga bansa, napilitan si James na akuan ang sisi para sa buong programa, kabilang na ang pagtatago sa mga pangalan ng mga sundalo ng Starling gaya ni Liam. Ayon kay Emma, wala talagang ibibigay si Nigel noong nakaraang gabi. Nagsinungaling lamang ito upang makipagkita kay James. Pagkatapos ay ibinunyag niya na isa siyang ahente ng British Secret Service at inihayag na si Jack ay nagtatrabaho na ngayon para sa kanya. Matapos tawagan ni Jack si James upang magbigay ng update, isinama siya ni Emma at Mike sa England kung saan sinalubong sila ng kanyang boss na si Andrew. Sumakay sila sa magkakahiwalay na sasakyan para sa pribadong pag-uusap, at pinagalitan ni Andrew si Emma dahil pumunta ito sa Dubai nang walang pahintulot niya. Ipinaliwanag ni Emma na nag-aalala siya para kay Nigel, na isa ring ahente ng kanilang ahensya. Itinuro ni Andrew na mayroon na silang internasyonal na insidente na kinakaharap, ngunit sinabi ni Emma na malamang ay hawak na nila ang tunay na mamamatay tao dahil kung hindi, siya na sana ang kanilang inaresto. Hindi nagtagal, dumating din si James sa punong himpilan ng Secret Service. Humingi siya ng paumanhin kay Jack, na galit dahil sa lahat ng bagay na itinago ng kanyang kaibigan sa kanya. Ipinakita ni James ang Starling folder na natanggap niya sa Koryo, na naglalaman ng mga larawan ng dalawang ahenteng napatay sa nabigong misyon ni Nigel. Nabigla si Jack nang makilala niya ang isa sa mga ito mula pa noong mga araw niya sa CIA, at ipinaliwanag ni James na ang isa naman ay mula sa British Secret Service. 2 taon na ang nakalipas nang ma-recruit ng dalawang ahenteng ito ni Liam, na may planong buhayin muli ang Project Starling. Ngunit makalipas ang 1 taon, napagtanto nila kung gaano kakilakilabot ang Starling kaya humingi sila ng tulong kay Nigel. Alam ni Nigel na hindi niya kayang pigilan si Liam, kaya palihim niya itong binantayan at ipinaalam ang sitwasyon kay James. Sa kasamaang palad, nalaman ito ni Liam, ngunit walang kaalam-alam si James at ipinadala pa rin niya si Jack sa kanilang pagkikita. Galit na galit pa rin si Jack dahil isinangkot siya sa isang napakapanganib na sitwasyon kaya sinigawan niya si James, na kalaunan ay sumigaw rin pabalik. Naniniwala si James na masyadong mataas ang tingin ni Jack sa kanyang sarili, gayong nakagawa rin naman ito ng masasamang bagay para sa CIA noon. Para kay James,
Ang Starlink ay simpleng paggamit lamang ng sentido komon dahil ang sobrang daming proseso at regulasyon ay naging hadlang upang maagapan ng ahensya ang mga terorista sa tamang oras. Matagal silang nagtalo hanggang sa tuluyang sabihin ni Jack na wala namang pinagkaiba sina James at Liam. Pagkatapos nito, dumalo sila sa isang pagpupulong kasama ang Secret Service, at sinabi ni Jack na walang anumang naibigay sa kanya si Nigel. Inihayag ni Andrew na may natagpo ang flash drive sa mamamatay tao ni Nigel, ngunit nasira ito dahil nabasa ng tubig. Kaunti lamang sa mga file ang kanilang na-recover, kabilang ang mga surveillance image ng Karakoram Mountain Range na nasa hangganan ng Pakistan at China. Mayroon ding mga surveillance photo ng London, kasama ang mga naka-encode na schematic at mga bank statement. Ang pinakahuling transaksyon ay isang withdrawal na ginawa 4 na araw na ang nakalipas mula sa isang ATM sa downtown area. Nang makita ito ni James, agad niyang nakilala na ito ay konektado sa Allgate, isang operasyon na isinara niya 20 taon na ang nakararaan. Ito ay isang sabwatan na inorganisa ng PMN, isang radikalisadong grupong militar na kanilang napasok noon sa ilalim ng Starlink. Ang kanilang plano ay pasabugan ang Tower Bridge. Naniniwala si James na dapat nilang agad na isara ang tulay, ngunit hindi kumbinsido si Andrew na sapat na ang kanilang ebidensya para gawin iyon. Dahil sa matinding pag-aalala, iginiit ni James na tinawagan siya ni Nigel dahil alam nitong makikilala niya agad ang mga impormasyong ito, at malinaw na muling binuhay ni Liam ang Starlink. Nabahala si Andrew dahil si Liam ay isang pambansang bayani at tumanggap pa ng Victoria Cross. Wala siyang ibang pagpipilian kundi utusan ang kanyang mga tauhan na isara ang Tower Bridge. Pagkatapos ng pagpupulong, tinawagan ni James ang CIA Director na si Elizabeth at ikinwento ang buong pangyayari. Nakilala niya sina Liam at Nigel sa Karachi kung saan nakahuli sila ng ilang miyembro ng PMN at pinahirapan ang mga ito hanggang sa mabunyag ang kanilang planong umatake sa London. Dahil sa impormasyong iyon, natunton ng kanilang grupo ang pinakamayamang distrito sa Karachi kung saan sa pilitin silang pumasok sa isang marangyang bahay at pinatay ang lahat ng kanilang nadatnan. Nagawa ni Liam na buhay na mahuli ang isang miyembro ng PMN na kalaunan ay natuklas ang Deputy Chief of Staff ng hukbong Pakistani. Inimbestigahan ito ni James at nalaman ang lokasyon ng isang safe house sa Aldgate, na naging dahilan upang mapigilan nila ang pambobomba 3 oras bago ito maisakatuparan. Sa gitna ng interogasyon, inatake sa puso ang kanilang impormante at namatay. Dahil dito, si James ang napilitang akuan ang buong sisi sa nangyari. Noong araw na iyon, opisyal na isinara ang Starlink, ngunit nadiskubre ni Nigel na ipinagpatuloy pa rin ni Liam ang operasyon nito. Matapos ang 9/11s, nawalan ng tiwala si Liam sa politika at diplomasya at naniwala na ang tanging paraan upang mapigilan ang mga halimaw na iyon ay ang patayin sila. Pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya, kaya nagpapadala siya ngayon ng mensahe upang ipaalam sa CIA na gagawin niya ang mismong bagay na itinuro nila sa kanya. Kalaunan, dumating si Elizabeth sa punong himpilan ng Secret Service at ipinagtanggol si James, gamit ang diplomasya upang mapanatiling maayos ang relasyon ng kanilang mga ahensya. Makalipas ang ilang oras, sina Jack at Emma ay nasa loob ng isang van at minamatyagan ang safe house sa Aldgate. Samantala, si Mike ay nagbabantay mula sa isang restaurant at napansin niya ang isang kaina hinalang lalaki sa lugar. Dahil dito, sinimulan niya itong sundan. Sa kasamaang palad, napansin siya ng lalaki at agad na tumakbo. Gayunpaman, sapat ang bilis ni Mike upang makahabol at maipatumba ito sa gitna ng kalsada. Habang nangyayari iyon, sina Jack, Emma, at isang grupo ng mga ahente ay sapilitang pumasok sa safe house. Doon ay natagpuan nila ang napakaraming armas at baril, kasama ang mga plano o schematic ng Tower Bridge. Inimbestigahan ang nahuling lalaki ni Mike, ngunit iginiit nito na isa lamang siyang surir na binayaran upang tumanggap ng isang pakete. Tumawag sina Jack at Emma sa kanilang mga boss upang magbigay ng update, at pareho nilang napag-isipan na tila masyadong madali ang lahat. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye, biglang napagtanto ni Jack na isa lamang itong diversion upang ilayo ang kanilang grupo kay James at gawing mas madali siyang target. Sa mismong sandaling iyon, sumakay si Elizabeth sa kanilang sasakyan, na agad namang sumabog at nagpabagsak kay James. Nawalan ng komunikasyon si Jack sa kanya kaya agad silang bumalik ni na Mike at Emma sa van at mabilis na nagtungo sa headquarters. Nang magkamalay si James,
natuklasan niyang patay na si Elizabeth kasama ang ilan pang ahente. Sa malapit, nasa loob ng isang sasakyan si Liam at kumaway pa ito sa kanya bago umalis. Dahil sa matinding galit, sumakay si James sa isang kotse ng walang kasamang mga gwardya at sinimulang habulin si Liam sa buong London. Habang nagkakarera sila sa mga lansangan ng syudad, nakarating ang balita kina Emma, kaya pinabalik niya si Jack upang sumali sa habulan. Nang makakita si James ng pagkakataon, nagpaputok siya mula sa bintana ng sasakyan, ngunit salamin lamang ang kanyang nataman. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga tauhan ni Liam sa isa pang sasakyan at pinaputukan si James. Mabuti na lamang at bulletproof ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, nawalan pa rin siya ng kontrol at napilitang tumalon sa daan ang maraming tao nang dumaan siya sa isang lagusan. Dumating din ang mga pulis kaya kinailangan niyang biglang lumiko upang maiwasan ang mga ito. Kasabay nito, pumasok din ang van ni na Jack sa isang tunnel, ngunit nasa maling direksyon sila ng trapiko kaya kinailangan niyang umiwas sa maraming sasakyan upang makalabas ng ligtas. Samantala, naiwasan ni James ang mga pulis at muling nakita si Liam, na dumaan sa isang napakasikip na kalsada. Patuloy na tumatalon sa tabi ang mga tao upang makaiwas habang maraming sasakyan ang kanilang iniilagan sa nagpapatuloy na habulan. Pagdating nila sa pangunahing kalsada, bumangga ang sasakyan ni Liam sa isang pribadong kotse. Dahil dito, bumaba siya at kalmadong naglakad palayo. Bumaba rin si James sa kanyang sasakyan at nagpaputok sa ere, dahilan upang magtakbuhan sa takot ang mga tao. Tumingin lamang si Liam sa kanya ng may ngiting panunuya bago dumating ang kanyang mga tauhan at pinaputukan si James upang mabigyan siya ng pagkakataong makatakas. Nagtago si James sa likod ng isang sasakyan at paminsan-minsang gumaganti ng putok, ngunit mabilis siyang naubusan ng bala. Sa kabutihang palad, dumating ang van at mabilis na napatumba ni na Jack, Emma, at Mike ang lahat ng tauhan ni Liam sa loob lamang ng ilang minuto. Nang marinig nila ang papalapit na mga pulis, agad nilang isinakay si James at tumakas sa lugar. Kalaunan, isang grupo ng mga sundalo ang kumuha sa katawan ni Elizabeth upang ibalik ito sa Estados Unidos. Sa isang military bunker, pinag-usapan ng grupo ang pinakabagong impormasyong kanilang nakuha. Napag-alaman nilang ang mga lalaking napatay nila sa habulan ay hindi miyembro ng PMN. Sa halip, kabilang sila sa isang Russian paramilitary group na tinatawag na Odomstit. Nabuo ang grupong ito noong dekada 80, ngunit winasak sila ng Starlink noong kalagitnaan ng 2000s. Lumalabas na tinitipon ni Liam ang mga dating miyembro ng iba't ibang grupong terorista na pinabagsak ng Starlink upang patunayan na ang mga taong ito ay patuloy na magiging banta kung hindi sila tuluyang papatayin. Pagkatapos nito, inamin ni James na siya ang nagpadala kay Nigel sa Dubai upang pasukin ang operasyon ni Liam at makakalap ng sapat na ebidensya upang tuluyan itong mapabagsak ng CIA. Doon napagtanto ni Jack na hindi pinatay ni Liam si James sa eksena ng pagsabog dahil ang hindi inaasahang pagkamatay ni Elizabeth ay nagbigay sa kanya ng mas malaking pagkakataon para maisakatuparan ang kanyang plano. Ngayong si James na ang direktor ng CIA, napagtanto ni Jack na maaari nitong payagan si Liam na makatakas upang maitago ang sarili nitong pagkakasangkot sa Starlink. Mariing itinanggi ito ni James at sinabing gusto niyang mapatigil si Liam minsan at magpakailanman. Naputol ang kanilang pag-uusap ng isang colonel ang dumating at nagsabing may delivery rider na may dalang food order para kay James. Agad nilang naisip na alam ni Liam kung nasaan sila. Matapos kumpirmahin ng isang sundalo na ligtas ang bag, dinala ito sa loob. Napansin ni James ang isang mensaheng nakasulat dito, "You're not America's first great trader." Dahil sa mensaheng iyon, agad niyang natukoy kung saan nagtatago si Liam. Ilang sandali lamang ang lumipas, natagpuan ni James si Liam sa labas ng National Gallery habang nakahalo ang kanyang grupo sa mga turista. Patuloy na tinutokso ni Liam si James hanggang sa halos sugurin na siya nito sa galit. Sinubukan ng grupo na lumapit upang tulungan si James, ngunit alam ni Liam na naroon sila. Inutusan niya silang huwag kumilos. Sumunod naman sila nang mapansin nila ang pulang laser dot sa damit ni James, hudyat na may sniper na nakatutok sa kanya mula sa malayo. Hiniling ni Liam na hayaan siyang ipagpatuloy ang operasyon ng kanyang bagong Starlink at hiningi ang bagay na ninakaw umano ni Nigel. Ngunit wala namang alam si James tungkol dito. Lumapit si Jack at nagsinungaling na naiwan niya ang misteryosong bagay sa Dubai.
Sinabi ni Liam na kunin nila iyon at nangakong makikipag-ugnayan muli sa kanila. Pagbalik nila sa bunker, inamin ni Jack na wala naman talaga siyang hawak at nagsinungaling lamang siya upang makakuha ng oras. Ibinigay niya kay Emma ang kaha ng sigarilyo at sinabing matagal na niya itong sinuri ngunit wala siyang nakitang anumang mahalagang bagay. Nagkaroon siya ng teorya na dahil inakala ni James na tatawagan siya ni Nigel upang may ibigay na impormasyon, malamang na ganoon din ang iniisip ni Liam. Kaya marahil ay sinadya ni Nigel na bigyan si Jack ng isang walang katuturang bagay upang mailigaw si Liam dahil alam nitong minamanmanan sila. Naniniwala si Jack na hindi nagtitiwala si Nigel sa alinmang ahensya at malamang na itinago nito ang totoong impormasyon sa ibang lugar. Kinagabihan, isinama ni Emma si Jack sa isang pub at kinausap ang may-ari upang makuha ang susi ng apartment ni Nigel. Doon niya ibinunyag na siya pala ang anak ni Nigel. Habang hinahalughog nila ang apartment, natagpuan nila ang isang napakalumang computer na mas gusto ni Nigel dahil imposible itong ma-hack. Walang mahanap na mahalagang impormasyon si Emma, kaya si Jack ang nagpatuloy sa pagsisiyasat. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagsusuri ng datos, natuklasan niya na hindi pala nagda-download si Nigel ng anumang impormasyon. Sa halip, live niyang mino-monitor ang mga transmission. Tinawagan niya ang CIA technician na si Patrick at inutusan itong hanapin ang pinagmulan ng signal. Habang naglilibot si Emma sa apartment, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Nigel noong Halloween kung saan nakabihis silang parang si Madonna. Nagbiro siya tungkol dito, ngunit bigla itong nagbigay ng ideya kay Jack. Naalala niya na tinawag ni Liam si Emma na Blonde Ambition, na siya ring pangalan ng isang sikat na concert tour ni Madonna. Ibig sabihin, nakapunta na si Liam sa apartment na ito dati. Bukod kay Emma, si Andrew lamang ang nakaalam tungkol sa lugar na iyon. Dahil dito, napagtanto nila na si Andrew ang traidor sa loob ng ahensya. Agad na tinawagan ni Emma si Andrew at nagsinungaling na wala silang nakitang mahalagang bagay sa apartment. Kasabay nito, tinawagan naman ni Jack si James at ipinaliwanag na ang tunay na layunin ng misyon sa Dubai ay may padala sa CIA ang lahat ng impormasyon tungkol sa Starlink, ngunit napigilan iyon ni Liam. Kaya ngayon, plano niyang tapusin ang sinimulan ni Nigel. Kinabukasan, isang lalaki na nagbabantay sa bunker ang tumawag kay Liam at sinabing umalis na sina James at Mike, ngunit hindi pa rin nagpapakita si Jack. Inutusan ni Liam ang lalaki na sundan si James. Samantala, dumating sina Emma at Jack sa paliparan. Dahil sa malawak na surveillance network ni Liam, agad niya silang nakita. Maya-maya ay sumama rin si Mike sa kanilang eroplano. Tinawagan ni Emma si Andrew at sinabi na nakipag-ugnayan siya sa Arabian Intelligence at makikipagkita siya sa kanilang grupo. Agad namang ipinasa ni Andrew ang impormasyong ito kay Liam. Habang naghahanda si Liam na pumunta rin sa Dubai, bumalik naman si James sa Estados Unidos bilang bahagi ng kanilang plano. Pagdating sa Dubai, sinalubong sila ng isang sundalong Arabo na dating kaibigan ni Nigel at naghatid sa kanila. Tinawagan ni Jack si Patrick, na nagsabing ang signal ay nagmumula sa isang kilalang gusali na tinatawag na Dubai Marina. Ipinaliwanag ng sundalo na kakaunti ang krimen sa Dubai dahil sa napakahigpit na satellite surveillance na nagbabantay sa lungsod buong araw at gabi. At ang sistemang iyon mismo ang ginagamit ni Liam upang subaybayan ang kanilang bawat galaw. Sa Dubai Marina, nakatanggap ng babala ang mga tauhan ni Liam na nagbabantay sa server. Hindi nagtagal ay pumasok sa gusali sina Emma, Jack, at Mike habang ginagabayan sila ni Patrick sa pamamagitan ng earpiece. Sa itaas na palapag, natagpuan ni Jack at Emma ang mga tauhan ni Liam at agad na sumiklab ang putukan. Matapos masira ang ilang kasangkapan dahil sa ligaw na mga bala, nagawa nilang mapatamba ang lahat ng kanilang kalaban. May isang katawan na bumagsak sa salaming sahig at naging dahilan upang ito ay mabasag. Sinubukan ni Emma na tumakbo ngunit nahulog siya sa nabuo nitong butas. Mabuti na lamang at naabot ni Jack ang kanyang kamay at naiahon siya pabalik. Samantala, nakapasok si Mike sa ibang silid na puno rin ng mga mersenaryo. Sa loob lamang ng ilang segundo ay napatumba niya silang lahat. Nang may isang lalaking palihim na susugod sa kanyang mga kasama, agad niya itong binaril mula sa likuran. Sa parehong oras, dumating din sa gusali si Liam kasama ang kanyang grupo. Patuloy na umakyat ang tatlo habang pinapatumba ang bawat gwardyang humaharang sa kanila.
Muling humiwalay si Mike upang bantayan ang labas habang sina Jack at Emma naman ay gumamit ng fire extinguisher upang lumikha ng makapal na usok at masorpresa ang natitirang mga kalaban. Nang marating nila ang pangunahing opisina, natuklasan nilang may espesyal na kandado ang pinto. Nilutis ito ni Emma sa simpleng paraan, binaril niya ang pader upang makagawa ng butas. Pagkatapos ay naglagay siya ng pampasabog sa bakal na pinto upang mabuksan ito at marating ang server. Sa gabay ni Patrick, ikinonekta ni Jack ang kanyang tablet at sinimulang ipadala ang lahat ng impormasyon. Doon nila nakumpirma ang pagtataksil ni Andrew nang lumitaw ang kanyang pangalan sa listahan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pumasok si Liam kasama ang kanyang mga tauhan at muling sumiklab ang matinding putukan. Tinawagan ni Jack ang isa pa niyang kontak at ibinunyag na hindi talaga bumalik si James sa Estados Unidos at papunta na ito sa gusali. Habang iyon ay nangyayari, nasa bubong si Mike at kinokontrol ang isang malaking crane. Patuloy ang palitan ng putok sa magkabilang panig at walang sino mang sumusuko. Naghagi si Liam ng granada na nagpabagsak kina Jack at Emma at nag-iwan sa server na walang bantay. Lumapit si Emma sa bintana upang paputukan ang isang mersenaryo, ngunit sinalubong siya nito ng isang marahas na pag-atake. Matapos ang matinding pakikipagbuno, muli niya itong nabaril at napaurong ang lalaki. Habang ibinabalita ni Patrick na matagumpay nang na-download ang lahat ng impormasyon, ginamit ni Mike ang crane upang ihagis ang isang malaking kahon sa bintana. Tinamaan nito ang mersenaryo at napabagsak. Sinamantala ni Emma ang pagkakataon at tinamaan ito sa ulo. Pagkatapos nito, patuloy na pinaputukan ni Jack at Emma si Liam. Ngunit habang abala sila, isang mersenaryo ang nakalapit mula sa likuran at nabaril si Emma. Agad na pinatay ni Jack ang lalaki at itinago ang sugatang si Emma sa likod ng isang kahon. Pagkatapos ay lumabas siya at iniabot kay Liam ang kanyang tablet, na kunwari ay naglalaman ng lahat ng impormasyon. Ngunit biglang lumitaw ang isang helicopter sa bintana. Agad na dumapa si Jack habang nagpaputok ang mga tauhan ni James mula sa helicopter at paulit-ulit na tinamaan si Liam. Sa kabila nito, buhay pa rin si Liam. Kaya tuluyang tinapos ni Jack ang lahat sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Kinabukasan, inaresto si Andrew dahil sa kanyang pagtataksil. Nakaligtas naman si Emma sa labanan at nangakong muli silang magsasama ni Jack sa mga susunod na misyon. Makalipas ang ilang panahon, bumalik si Jack sa CIA bilang Deputy Director ni James. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang kapana-panabik na movie recap.